Hello mga besh, shoutout sa inyo. Today's video wala talagang edit na diretsong upload to siya. What you see is what you get. Sana okay lang kayo dyan. Anyways, magbasa ako ng isa sa nag-comment dito at magbasa ako ng isang sa mga nag-comment din dyan. I will read as much as I can kasi marami na kayo nag-comment dyan. Shoutout sa palaging nanood at sa mga nagtagumpay. Congrats! Sa mga hindi pa ay huwag sumuko dahil babalik kayo sa sitwasyong kung saan kayo galing noon na pinagsisihan nyo. Kung baga, gusto nyong baguhin. So, shoutout sa inyo. Ang YouTube channel ko ay hindi na talaga kumikita ng pera yan, best. Kasi dinesabled yung AdSense ko. And nag-request ako at decline pa rin niya. Kumbaga, hindi pa rin nila inaprubahan. So, hindi siya kumikita. Kaya nawalan ako ng gana minsan. Bakit gano'n? Kunti lang naman income dyan. Tinanggal pa. Anyways, shoutout nga pala. Bago ko basahin ang comment na to. Sa mga hindi pa naghanap pa ng dating site, isalin yung, sumali kayo sa Christian Filipina Dating Site Best. Ilagay ko sa description box or sa comment section dyan. I-pin ko yan. Para madali na kayo makapunta doon. Diretso na kayo doon. And to all those foreigners who wants to find a true love, Filipina Christian Dating Site is one of the best site that you have to join. I encourage you to be there, to join there and find it for yourself. I know there's someone out there waiting for you. You just have to act. So, for those who wants to upgrade, there's 3 types of upgrade. So, if you want to upgrade for 3 months, and if you pay that for one time, you have a lot of discounts. So, if you want to be upgraded in 6 months or 1 year. So, the good thing when you upgrade in your account is that you can do a lot of things that the one who don't upgrade cannot. So, if you upgrade, you can send a lot of messages to different kinds of women or men who you want to talk to. So, and you can do a video call. So, it takes one person to do upgrade and you can start the communication. So, if you have money, then don't be afraid to take risks. Life is always like that. So, success sometimes lies behind taking risks. Because, if, for example, if you take a risk by spending a little bit of your money, in return, you have your dreams come true, then it's really worth it. So anyways, magbasa ako ng message dito. Kung meron kayong pera dyan at kayong mag-upgrade, itry nyo best. Huwag kayong matakot. Kasi pag nag-take kayo ng rest, nandyan yung, Bisaya, shout yung Bisaya, nandyan yung risk behind that. So behind your success, first, you need to take a risk. So, kung magbayad ka naman ng 3 buwan, magagawa mo lahat ng gusto mo. Makapag-send ka ng mga messages sa lahat ng affirm na type mo. So, meron kasi affirm dyan na sumasali na nagmamasid pa, naghanap ng mababaeng type nila. So, hindi sila nagbayad. So, pag hindi sila nagbayad, hindi sila makapag-send ng message. So, ang magawa lang nyo, so, kung hindi kayo nag-upgrade pa, is mag-send kayo ng wink. Or magantay kayo na merong mag-message sa inyo. Pero kung meron kayong pera dyan, konti, why not try it once? Kung okay lang naman sa inyo. Kung ang kapalit naman dyan is ang future dream nyo na husband. Lalo na pag nahanap nyo yung affirm na talagang dalhin kayo sa country nila, makapag-work kayo doon, nako, yung nagastos nyo ng isang beses best. Hindi mabilang yung times niyan. Ganun. So, anyways, shoutout sa iyo, mas magbasa ako sa iyo. So, dear Ate Sally, nakilala ko yung affirm ko, Ate Sally, medyo koripo talaga siya. Kapag nag-usap kami, syempre, hindi naman maiwasang pag-usapan yung pera. Pero kahit ganun pa man, lagi siyang nag-offer sa akin ng kunting halaga, pero tinanggihan ko. Dahil alam ko naman na need din niya. At saka kaibigan ko lang naman siya. Almost 2 years na kami. 70 years old na siya, pero mabait naman. Dahil lagi niya akong pinapatawa tuwing nag-video call kami. Kaya lang, friend lang kami. Kumakati yung friend lang kami. Friend lang kami. Lahat naman ng fast niya, yung nakaraan niya, lalo na yung may ex-girlfriend siya na Pinay dati, nag-meet talaga sila sa Pilipinas. Ayan. At nag-meet talaga sila palagi at sa Amerika. So, sa Pinas at sa Amerika. Kasi ang Pinay may kaya. May kaya sa buhay. Kaya lang, nag-break sila dahil silusa daw ito. Kaya sabi ko sa sarili ko, talagang di siguro bagay sa akin ang affirm. God bless. Anyway, diretso kong sagit talaga tayo. Diretso kong sagot yung tanong mo dyan. Na-feel mo na hindi bagay sa yung affirm. Bakit? Kasi nakafocus ka sa affirm na wala pang masyadong interest. Malay mo, may girlfriend din niya, ayaw niyang aminin.
Si Afam kasi is 70 years old. Sana all 40 years old. Si Afam ay 70 years old. Pensyonado na yun ba? So, mostly sa mga Afam na ganyan ay nag-i-enjoy na lang in life. Sa natitirang buhay nila, ini-enjoy nila yan. So, they want to have someone to talk to laugh with. Gusto nilang meron silang karamay na pag-usap, makapagkwentuhan, ganon. Kwentuhan, tawanan, yun ang gusto nila, mag-relax-relax na lang. So, alam mo ba kung bakit na-feel mo yung, siguro, hindi bagay sa akin yung Afam. Kasi nagbigay ka ng time and efforts to the wrong one, to the wrong person. Try to open your heart to someone else. At kung interesado ka naman kay Afam, sana all, meron namang maraming mas bata dyan. Ano pa kailan mo, te? Gusto ko yung mas maedad. So, kung feel mo si Afam ang type mo, at na-feel mo hindi kanya type, so, the feeling is not the same. It's not mutual. The feeling is not mutual. So, sabihin mo sa Afam mo, best, I need to find someone who wants to be with me for the rest of my life. A man who wants to marry me and have a family kung kaya mo pang magkaanak, best, kung bata ka pa. A man who loves me or accepts me for being who I am. That's what I'm looking for. So, if you're here with me to just be a friend, so I need to move on and give my time and effort to someone who's interested in me to become part of his life. So, English tayo kasi marami na rin mga foreigner nagsabi sa akin na bakit daw, you speak your own language, we don't understand you. Ganon. Sabi nila yan. So, mag-English daw ako beso. So, prangkahin mo sa Afam, just be true to yourself. Follow what you feel, and what you think right now is you have to make a decision, a final decision to ask for that man, to ask how he feels for you. Kung ang friend lang ang gusto niya sa'yo, I'm excited to meet your friend, met your family. Met my family as a friend, Diyos ko, sa totoo lang, dami ko ng kaibigan. Nagbawas-bawas na nga, may gano'n talaga. So, sabihin mo sa kanya, I want to find a man who wants to marry me. So, mas okay yun sa totoo lang. Type ng mga Afam yung mga babaeng prangka. Yung babaeng nagsabi ng totoo, kung ano yung naramdaman. Bakit? Sabi kasi nila, I don't own your mind. I don't know what you think. I'm not a magician. I'm not a magician who knows what you feel. Kumbaga, sa mister ko, ganun ang gusto ng mister ko yung dati nag-uusap pa kami. Mas gusto niya yung nagsasabi ko ng totoo. At least, nag-react siya o gumagawa siya ng mga bagay ayon sa gusto ko. So, hindi sayang yung effort niya. So, you have to be true to yourself. Sabihin mo kay Afam, kung if you only want a friend, then I need to find someone else. Kung interesado si Afam sa iba, hanapin ka niyan. Try mong wag munang mag-message sa kanya. Wag ka munang mag-focus ng time and effort sa kanya. Let him go. And bigyan mo ng chance yung sarili mo maghanap ng iba. Galit ka, te. Bigyan mo yung sarili mo ng chance na makahanap ng iba. Malay mo. Kaya naging ganyan si Lolo, si Afam, kasi mas bata ang bagay sa'yo, best. Ganon. So, ganon ang nangyari sa akin long time ago. Galit 12 years ago. Yung time na kausap ko talaga is 70 plus. Hindi ko masyadong kasi nakalagay dun sa profile ko, ang gusto kong Afam is yung, kasi 30 ako nun. So, 30 and 50 something. 30 and 50s yung hanap ko nakalagay dun. Pero maraming nagchat-chat sa akin, 70 plus. So, merong isa talagang interesado, best. Ikaw na magsawa sa video call dyan. So, video call si Afam, mga kamag-anak ko din, marap-harap sa kanya kasi nagsawa na ako. Tapos, seryoso kasi siya, kaya ganon. Tapos biglang nawala, best. Walang communication, hindi mo siya mahana, hindi mo mahalagilap, walang pamilya, walang another account, another email, ganun. So, why wasting my time? Waiting for nothing. Waiting for unsure. Kumbaga, ganun. Naghanap ako ng iba at noon, na-meet ko si Mr. ko. At si Mr. ko ay nasa 40 plus pa lang siya noon. And si Afam nakausap ko 70 plus. Talagang nag-time and effort dyan, te. Feel mo, may nagmamayari sa'yo, te. May boyfriend ka dyan. Ganun. Pero hindi ko feel na makasama siya for life. Talagang nirespeto ko lang siya. Binigyan siya ng time din. Pero wala akong sinabi sa kanya na siya lang yung laging ganyan-ganyan, plano-plano. Pero sinabihan ko siya, I'm not sure because we don't know yet. Parang ganun lang. Pero si Afam, kahit ganun ang sagot mo, tuloy-tuloy pa rin. Pero biglang nawala, te. Yun ang dahilan ni Lord para maghanap ako ng iba and maghanap ka ng meant for you. Kasi pag ang taong para sa'yo, wala ka ng no, no, no. Kundi yes, yes, yes ka na. Kasi he's meant to be for you. Kumbaga, he's the right one. Kaya wag mo siya yung oras mo dyan, maghanap ka ng iba. Prangkahin mo si Afam, I need to find someone who loves me, who cares for me, who wants to be with me. If you want only a friend, then
I'm sorry that I cannot give you all my time and effort. Ganon ba? Sabihin mo sa kanya yan. So, para makapag-move on ka na, para tanggalin mo sa isip mo yung sinasabi mong, siguro hindi meant to be sa akin yung afam. Parang nanghihina na yung naramdaman mo. Kasi, pinasok na sa isip mo yung ganon. Pero kung isipin mo, meant to be sa akin yung afam. So, meant for me is afam. Afam na matangos ang ilong, maputi ang balat. Kung meron gano'n, kung ganyan ka, kasi ako mag-decide ako, gano'n ako. So, gusto ko sa meron akong, kung paningin nga, ganito ang gusto ko. So, matangos ang ilong at maputi. Pero marami din sa atin niya, I don't care ang kulay niya, anong itsura niya, as long as he loves me. Yun naman talaga ang pinaka-importante, yung afam, ang afam na, mahal ka bilang ikaw, tanggap ka bilang ikaw, may respeto sa iyo, hindi lang sa iyo at ang pamilya mo, at sumusuporta sa mga gusto mo, yun ang hanapin ninyo. Afam na responsable, at may ambisyon, may pangarap sa buhay. Anhin na pugi-pugi dyan, ang dami namang ka-rivals, ang hirap ng ganun. So, kung ikaw yung ganun, best, move on ka na dyan, maghanap ka ng iba. Maraming salamat sa pag-share mo dyan. Ay, ganun. Kay Ate Zari, mahirap po talagang may ganyang sitwasyon. Yung afam na talagang naglalaro lang sa inyo. Bulol talaga. Pinaglaruan kayo ng afam niyo dahil hinayaan nyo yan. Yan yung sagot dyan. Anong solusyon? Ipakita nyo yung totoong kayo na hindi kayo basta-basta. Abusuhin lang naman kayo sa taong hinahayaan nyo kasi. Ganon. You have to fight for yourself. Alam mo namang nasa tama, kaya ipaglaban mo ang sarili mo para hindi ka apakapakan dyan. So, ayan, kay user, yan, shoutout sa you, best. At kay Maria F. Magbano, hello si Sally, good evening, watching po from province of Bantayan Island, Cebu, Philippines. Kumusta mga Bisayang Dagkuria sa Cebu? Pareha na ako. Kanais sa iyong earrings, best. You most beautiful. Salamat, best, yung video ko. Napanood mo pa yung mga luma kong video. Shoutout sa inyo sa mananood mga luma kong video. Mahilig ako mag-different, mag-iba-iba ng damit noon. Ukay yan, best. Ganon. Kay Patty Relita, shoutout sa iyo, best. Ganon. Kay Mary Grace Butante, thank you sis sa pag-shoutout. Shoutout sa iyo, best. Ayan. Kay Faustina Bigkas, good morning po, watching from Las Piñas City. Shoutout sa inyong lahat dyan sa Las Piñas. Kay Las Piñas, Bisaya, gindag ko. Ganon, magawas nung kabisaya na ako ba? Kay Vanessa, ay Ate Sally watching here in Hong Kong. More videos pa po. Shoutout sa you, best. Ingat kayong lahat dyan. Kay Mel Kemel, na-miss kita si Sally. Tagal mo ding nag-vlog. Tagal kong di nag-vlog, best. Kasi tinanggal yung AdSense ko. Ibig sabihin, hindi na siya nag-earn ng money. Maliit lang naman yung income nun, pero tinanggal pa. Kumbaga, parang sabi, maliit lang naman yan, tanggalin man lang yan. Maliit lang naman, pero kahit pa paano nag-effort ka at yung effort mo, mayroong konting income. So, nagbigay siya ng encouragement sa akin na mag-vlog more. Pero, tinanggal nila, best. Talagang nanghingi pa ako nag-send ako ng maraming, request, pero, hindi pa rin nila inaprubahan. So, hindi pa rin siya hindi bumalik yung ads ko. Kung mapansin yung mga videos ko, wala ng ads, ganon. So, kahit pa paano, kung may ads yan, kumikita ng konti yan. 1 kilong bigas, ganun. Kaya shoutout kay Ging Pani. Ayan, madam, pwede bang malaman kung saan mo nakilala yung hobby mo? Salamat sa US. Yung mister ko, nag-meet kami sa other dating site, pero parang wala na siya ngayon. Sobrang tagal na invest, 12 years ago. Hindi na siya mahalagilap. Kaya pinupromote ko yung channel na kung saan marami na rin akong natulungan at nagtagumpay. Shoutout sa mga nagtagumpay dyan. Itaas ang mga kamay at paa. I'm happy na naging part ako sa tagumpay ninyo sa paghahanap ng true love. Kasi ginamit lang ako ni Lord para sagutin yung mataimtim na panalangin ninyo. Yung prayers ninyo na makatagpo ng afam. Sa mga hindi pa dyan, piniprepare pa ni Lord yung para sa inyo, best. Huwag magmamadali at huwag ma-stress. Huwag magsabi na hindi bagay sa akin yung afam, pangit ako, kung ganun. Wala sa itsura yon. Nasa tamang panahon yon. In God's time, it's always the best time. Kay Edna Penote, salamat madam. Relate po ako na may afam din ako. Congratulations. Sana okay yung afam, best. At kayo magkatuluyan. Kay Giselle Quaresma, ganda. Hindi po kita nakilala. Dahil sa edit yan. So, good luck sa inyong lahat, best. Take care and stay safe. What you see is what you get. Kasi hindi ako nag-i-edit ngayon. Tinatamad tayo. God bless.